Hello guys! Gusto kong gumawa ng short video para sa mga gustong makaunawa kung paano gumagalaw ang price action ng isang stock sa loob ng stock market. So these are candles, these are price action. Anong stock ito? This is Jollibee. Pinili ko to para mas maging magaang maintindihan ng mga bago pa lang or ng gustong pumasok sa stock market. So ang JFC, yan ang stock code niya, JFC, yan ang Jollibee. Sa stock market, ito ay blue chips. Meron lamang tayong 30 blue chips sa stock market na bumubuo ng index. So, malalaking company ito. So, kung normal ka na hindi ka marunong mag-stock or wala ka pang experience, kaagad kilala mo kung ano yung Jollibee. Alam mo na maganda siyang kumpanya, etc. etc. But, sa loob ng stock market, paano siya kumikilos? Paano ka nagpa-profit? Yun yung mga mahalagang tanong. Kapag nag-open naman kayo, pwede na ngayon yung 1,000 sa COL, financial. Pero I suggest na mag-open kayo ng 5,000 or kung kaya nyo ng 25K, dapat 25K. So, paano gumalaw yung Jollibee? So, price action ito. May pababa, may pataas, may pababa, may pataas. Kasi ito yung kanyang date. So, pwede kayong mag-chart dito sa tradersempireph.com. Okay, so, since October 2018, pagtaas yung bumagsak, until January, nagbigay siya ng gain or profit na 34%. So, 3 months yun, di ba? October to January, November, December, tama, 3 months. So, nagbigay siya ng 34% percentage profit in 3 months. So, kung may 100K kayo, plus 30%, plus 34%, yun yung profit niya. After niya magbigay ng 30% profit, nagkaroon siya ng pag-correct. Ito, bumababa siya ngayon. So, ganyan kumikilos yung price action niya sa market. Hindi lang siya palaging pataas, hindi porket sikat, kilala nyo, is laging tumataas. May mga time na nagko-correct siya, bumababa siya. But, kung maganda yung company, ito yung best time para, alam, kung may pera ka, may ipon ka, aside from emergency fund meron kang pera para dito, yun yung time para makabili yung mga investor sa mababang halaga din ibibenta nila sa mataas. So, ang inabot niyang price is high is actually 328. 325, 328. So, ngayon, yung price niya is 301 per share. Okay, bawat share. Yun ang presyo niya. So, pwede kang bumili ng 10 share, 20 shares, yan, times 300. Tapos, kapag nag-profit, pwede mong ibenta anytime. So, ganun siya kumikilo sa stock market. Sinasabi ko itong Jollibee dahil nung bago ako, actually, nung hindi pa ako nakabukas before, ito yung alam ko. At saka itong stock. SEB. Of course, we all know SEB. Cebu Pacific. SEBPAC. So, itong Cebu Pacific, sa ibang kadahilanan, bumagsak din siya. As in, bumagsak. Ayan, tuloy-tuloy ang pagbagsak niya. Okay? So, hindi natin sasabihin, kagaya na sinabi ko kanina, na porket sikat yung kumpanya is, akala nyo puro pataas. Bibili kayo agad, akala nyo puro pataas. So, kapag marunong kang bumasa ng price action, madali lang naman to, mga presyo lang yan, pwede kanya mabigyan ng profit. So, I'm just showing you this para malaman nyo na ganito pala yun. So, last November until February. Okay? 3 months. Nagbigay siya ng profit na, oops, taas 49% up profit. Okay? So, ang taas niya. Laki ng binigyan. After niya magbigay ng gano'n, sabihin mo ng 40%, nag-correct ulit siya. Okay? Bumaba ulit siya. Kasi yung mga nakabili dito, natural lang naman yan, di ba? Kung ikaw mababa na bili mo, gusto mong magbenta, gusto mong kumita, gusto mong profit taking. Ganon din yun sa stock market. Okay. So, onting explanation lang yan. Ay, pakita ko pa sa inyo yung isang sikat. SMPH. Prime Holdings. Oops, ayan din siya. May time na bumagsak yung presyo. Kung investor ka, marunong kang tumingin ng price action na nakita mo na mababa na siya, below 30 pesos, bibili na ako, ganun. So, nagbigay din siya ng profit na in here,
26%, 20% profit. Pero mas malaki yung kanina yung Seba, no? Mas malaki. Pero nagko-correct na sila ngayon. Mga nakabili sa baba, normal na mag-profit taking. So, yun yung mga nagiging kwento ng stocks. Pinakita ko sa inyo yung ilang sikat. At sana, in times, ma-encourage ko kayo na mag-invest. Pag nag-invest kayo, hindi lang kayo basta bibili, kailangan kilala niyo rin yung kumpanya, which is normal because kahit anumang business yan, kailangan alam mo yung ginagawa mo. Diba? So, sana may natutunan kayo, may napulot kayo, at ma-encourage kayo to invest in stock market. Hindi ito pabilisan. Okay? Kailangan marunong ka, kailangan skills, kailangan inaaral mo para kumita ka. Ganon din sa buhay, kailangan inaaral mo yung trabaho mo. Diba? Sa work natin, inaaral mo para magawa mo na mabuti yung trabaho mo. Same with stock market. So, bye guys, and hopefully, you will open your account and you will invest in our very own Philippine stock market. Thank you and God bless us all. Mwah.